All set na ang bakbakan sa semifinals ng Western Conference mga idol. Dalawang matitinding serye ang ating aabangan at parehong walang gustong magpahuli. Sa unang match-up, haharap ang Los Angeles Lakers kontra sa defending champion na Oklahoma City Thunder. Galing sa mga dominanteng panalo sa round 1, mataas ang kumpiyansa ng Lakers pero ibang klaseng hamon ang naghihintay sa kanila ngayon. Ang Thunder ang itinuturing na best team sa liga ngayong season at hindi ito basta-basta mga idol. Pinangungunahan sila ng kanilang reigning MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na halos unstoppable sa opensa. Kayang umiscore kahit saan sa court. May elite footwork at napakahirap bantayan lalo na sa mga isolation plays. Pero hindi lang opensa ang lakas ng Thunder, isa rin sila sa pinaka-solid defensive team sa buong NBA. Marami silang versatile defenders na kayang sumabay sa kahit anong sistema. Nariyan sila Lu Dort, Alex Caruso, Jalen Williams at Isaiah Hartenstein na pare-parehong impactful sa opensa at depensa. Pati na rin ang kanilang team chemistry na matagal nang hinubog. Gayunpaman may konting concern din sa Thunder. Questionable ang kondisyon ni Jalen Williams na isang malaking piyesa sa kanilang sistema. Sa panig naman ng Lakers, malaking tanong ang kalagayan ng kanilang superstar na si Luka Doncic. Hanggang ngayon ay questionable pa rin ang kanyang status kung makakalaro siya sa seryeng ito mga idol. Pero kung makakalaro naman siya ngunit hindi siya 100%, malaking epekto ito sa kanilang offensive flow. Pero hindi rin dapat maliitin ang experience ng Lakers pagdating sa playoffs mga idol. Ang kanilang core ay sanina sa matitinding laban at alam kung paano mag-adjust sa isang serye. Kung mapapagana nila ang kanilang depensa at mapapabagal ang tempo ng Thunder, may tsansa silang makipagsabayan. Sa kabilang banda naman, isa pang exciting na matchup sa pagitan ng San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves. Ang Spurs ay isa sa mga pinaka nakakagulat na koponan ngayong playoffs. Sa kabila ng kanilang batang lineup, ipinakita nila ang maturity at composure sa bawat laro. Pinangungunahan sila ng kanilang rising superstar na si Victor Wembanyama na patuloy na nag-i-impress sa kanyang all-around game mula sa rim protection, shooting hanggang sa ball handling. Ang presence ni Wembanyama sa loob ay malaking problema para sa kahit anong kalaban. Hindi lang siya scorer, isa rin siya sa defensive anchor na kayang baguhin ang takbo ng laro sa isang block o contest lang. Pero hindi rin basta-basta ang Timberwolves mga idol. Kahit na may mga injuries ang kanilang lineup, napatunayan nila sa nakaraang serye nila kontra sa Denver Nuggets na kaya nilang lumaban kahit kulang pa sa manpower. Ang kanilang depensa ay nananatiling isa sa pinakamahusay sa liga. Well, sa ngayon ay pinangungunahan sila ni Julius Randle. Questionable pa ang kanilang superstar na si Anthony Edwards. Out na rin sa buong playoff si Donte DiVincenzo dahil sa kanyang natamong torn Achilles injury, habang posible namang makalaro na si Dosunmu. Well, kung sa ilalim at depensa ay kahit papano ay kayang sumabay ni Rudy Gobert sa ilalim kay Wemby mga idol. Habang may scoring at versatility naman mula kay Jaden McDaniels na talaga namang subok na ang kanyang pagiging two-way player. At kahit hindi sigurado ang availability ng ibang key players, ang kanilang sistema ay nananatiling matatag. Ang matchup na ito ay tila labanan ng youth versus grit. Ang rising dominance ng Spurs kontra sa physicality at depensa ng Wolves. Sa kabuuan, parehong unpredictable ang dalawang serye. Sa Lakers versus Thunder, ito ay magiging laban ng experience laban sa youth at system. Sa Spurs versus Timberwolves naman, ito ay banggaan ng bagong henerasyon laban sa isang team na sanay sa pisikalan at depensahan. Kaya mga idol, tanong na lang, sino ang mangingibabaw? Handa na ba kayo sa mas matinding bakbakan sa Western Conference?